Noon, muli po, malapit na naman po ang Pasko. Hindi pa man po sumasadsad yun, mag-aalay po ako ng isang awit pasasalamat po sa Panginoon. Salamat sa iyo, aming Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasambitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Salamat, Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa iyo, Apkunching. Salamat sa iyong sakripisyo. Salamat sa walang sawang paggabay mo. Salamat, salamat walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasambitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Salamat sa bawat pagsubok. Salamat sa tibay ng loob. Salamat sa landas ng pagbabago. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa wagas na pag-ibig mo. Salamat, inibig mo kami. Salamat
Maraming salamat, kapatid na Eli. Napakaganda po ng kanyang inawit. At talagang ang mga kaps po ay laging handa. Totoo nyo naman, ha? Hindi ko ini-expect na may baong pala si kapatid na Eli. Okay? Kayo po ba naiinip? Okay. Yun po ang importante. Ano po? Amen po ba? Okay. Ngayon po, tatawagin ko po si Mami Beth para bigyan po tayo ng mga karagdagang inspirasyon sa buhay. Palakpakan po natin si Mami Beth. Salamat, dakilang Ama. Pangalawang pagkakataon sa araw na ito, ako ay inatasan mo na tumindig sa harapan ng mga anak mo na inakay mo sa banal na lugar na ito para patunayan sa kanila ang iyong wagas na pagmamahal. Alam niyo po, wala pong makapagbibigay sa atin ng isang tapat at matamis na pagmamahal kundi ang Panginoon lamang. Amen po ba? Ang pagmamahal ng kapwa may kondisyon. Mahal kita kung, I will love you if, I love you when. Pero ang Panginoon po, wala po siyang kondisyong hinihingi. Kahit sino ka pa man, ano ka pa man, ang pagmamahal niya ay hindi nagmamaliw, hindi kumukupas. Alam niyo po, habang nagbabahagi po si kapatid na Virginia, talaga lang po sigurong ganyan po ang buhay. Wala pong buhay na hindi dumadaan sa mga pagsubok, sa mga pagdalisay. Sa ating buhay, may mga pagkakataon na hambing sa isang paglalakbay, dumadaan tayo sa isang patag na daan. So pag dumaan tayo sa isang patag na daan, walang hassle, masarap maglakad. Subalit hindi ganun lagi ang ating paglalakbay. May mga pagkakataon na meron tayong dadaan ng mga bato. Pero yung mga batong dadaanan natin na yan sa patnubay ng Ama, kayang-kaya nating iwasan. Subalit may mga pagkakataon na hindi na natin pwedeng iwasan yung mga bato. Pabigat ng pagbigat ang ating paglalakbay. Ang bawat tapakan natin ay bato. Wala na tayong maiiwasan. No way out. Eka nga. Subalit sa tulong ng ating Panginoon, makakasadsad pa rin tayo para marating natin yung destinasyon na gusto nating puntahan. At hindi lamang yan mga kapatid, dumaan na tayo sa patag, dumaan na tayo sa medyo mabato, dumaan na tayo sa maraming bato, hindi po inang katapusan. Dadaan pa rin tayo sa isang daan na ang bato ay tipak-tipak, malalaki, matutulis na hindi mo na kayang iwasan ang mga batong ito. Subalit, andyan pa din ang Panginoon. Handa tayong gabayan, handa tayong isadsad, hanggang marating natin yung destinasyon na dapat nating puntahan. At hindi lamang yon, it's not yet the end. Meron pa pong mga pagkakataon na dadaan tayo sa isang napakaputik na lugar na kung itatapak natin yung mga paa natin, para bang hindi na natin maiaangat. At para bagang ang gusto nating sabihin sa Kanya, Ama, hindi ko na po kaya. Give up na po ako. Subalit ang Panginoon, patuloy pa rin tayong ititindig. Patuloy pa rin tayong isasadsad. Hanggang kinabukasan, muli tayong nabalik sa isang patag na lugar. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ano ang nais kong ituran, mga kapatid? Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Laban lamang ng laban, sapagkat ang Panginoon, kailanman hindi niya tayo pababayaan. Sa bawat araw ng ating buhay, ano man ang ating pinagdadaanan, sigurado 100% naririyan sa tabi natin upang tayo ay gabayan at ating maisadsad ang gusto nating isadsad sa buhay. So, i-apply po natin to sa buhay. Baka hindi po natin maunawaan yung ano ba yung mga bato na yan na binabanggit ni Tita Beth, ano ba yung mga malalakit matutulis at dumaan pa sa putikan. Ang ibig ko lamang po sabihin, habang tayo nakikibaka sa buhay, iba't ibang uri ng problema ang ating pinagdadaanan. Amen po ba? Merong problema na kayang-kaya. Hindi mo na kailangang mag-effort. Ikaw mismo sa sarili mo na isusurvive mo yung sarili mo. Subalit may mga pagkakataon na ang problema para bang napakabigat. Hindi mo na kaya. Talagang give up ka na. Gusto mo nang sumuko sa Panginoon sa bibigat na mga problemang pinagdadaanan natin sa buhay. Naganap na po ba sa inyo yon?
Siguro naman po, bilang normal na tao, lahat po ng uri ng problemang ito ay pinagdadaanan natin. At wala pong exempted. Wala pong exempted sa mga problemang pinagdadaanan natin sa buhay. Ang tanging exempted nga lang daw po dito ay yung mga taong patay na. Pag patay ka na, wala ka ng problema. So, alin po ang gusto ninyo? Buhay kayo na marami kayong pinagdadaanan sa buhay o patay kayo na wala na kayong problema? Siyempre, buhay. Sapagkat ang Diyos ay buhay. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Ano man ang pinagdadaanan, siguradong nandiriyan siya upang tayo ay kanyang gabayan. Kaya nga mga kapatid, ang dapat lamang ay katatagan ng ating pagtitiwala at paniniwala na may Diyos na sa atin ay susubaybay, na may Diyos na sa atin ay aagapay, na may Diyos na sa atin ay tutulong. Alam niyo po ako, sa dating buhay ko, hindi ko pa kilala ang Diyos. Alam ko pong may Diyos, pero hanggang dun lang. Hindi ko po alam na pag pala ikaw ay nagpakatotoo sa Kanya, sa bawat araw siya ay susubaybay sa inyo. Sa dating buhay po, kapag ako'y may problema, mainit na po ang aking ulo. Ayaw ko po ng may kausap. Paglabas ko po ng bahay, parang gusto kong makipag-away. Ang feeling ko, pag ako'y nakasalubong ng taong aawayin ko, marerelease ko na yung problema ko. Ganun po ako dati nang hindi ko pa kilala ang Panginoon. Salamat po at ako po'y inakay niya sa banal na lugar na ito. Sa mga aral ng banal na Espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, tinuruan po ako ng ating Panginoon kung paano haharapin ang mga problema sa buhay. Na ang problema pala sa buhay ay hindi nakukuha sa galit. Ang problema pala sa buhay ay hindi nakukuha sa init ng ulo. At lalong ang problema sa buhay ay hindi makukuha sa mga pamamaraan na akala mo'y makakalimot ka. Katulad po ng ginagawa ng iba, babae at lalaki, para makalimot sa mga problema, umiinom ng alak. Akala po nila, kayang i-erase ng espiritu ng alak ang kanilang mga problema. Subalit hindi po nila alam na hindi po iyon ang solusyon para ma-solve yung mga problema natin sa buhay. Amen po ba yun? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Sa mga kalalakihang nandito, hinahamon ko po kayo, sino po ang makakatindig para sabihin dito sa harapan na oo, nang uminom ako ng alak, nawala ang problema ko? Meron po ba? Lalong naragdagan. Bakit? Dati yung problema mo lang ang dinadala mo, isa lang. E nang manaig sa'yo ang espiritu ng alak, ang espiritu ng demonyo, lahat ng kasama mo sa bahay, kagalit mo na. Kaya yung maliit na problema, lumaki, hindi nagkaroon ng solusyon. Sa makatuwid, ano ang solusyon sa mga problema? Ang solusyon sa problema ay ang paglapit sa ating Panginoon. Amen po ba? Tanging Diyos lamang ang makatutulong sa atin para yung mga problema natin ay magkaroon ng solusyon. Sa paanong paraan? Tita Beth, yung bang problema ko, diretsahang bibigyan ng solusyon ng Panginoon? Bababa ba sa harap ko para sabihin sa akin na ito ang solusyon sa problema mo? Hindi po. Ang Panginoon ay gagamit ng tao. Gagamit ng anghel para magbigay ng kaliwanagan sa puso't kaisipan mo upang ang mga problemang ito ay magkaroon ng kalutasan. Kaya mapapalad po tayong mga nandirito. Gumamit ang Panginoon ng tao para po yung mga problema na yan ay matutunan nating mabigay ng solusyon, hindi sa kaparaanan ng tao, kundi sa kaparaanan ng Panginoon sa pamamagitan ng katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Ang Apo Kunching po ang tumulong sa aking number 1 upang ang mga problema sa buhay ay harapin ko ng may kapayapaan. Natuto na po akong mag-solve ng problema ko na hindi pala makukuha sa init ng ulo, kundi ito po pala ay masosolve sa pamamagitan ng payapang pamamaraan na tanging ang Diyos lamang ang makapagturo-turo sa atin ng kaparaanan. Subukan po ninyo. The more problem you have, the more prayer you should have. Ano po ang ibig kong sabihin? Pag marami kayong problema, lalo kayong mangunyapit sa Panginoon.
Kung minsan po, dumarating yung problema sa buhay natin, sunod-sunod. Bakit? Sapagkat nawawalay tayo sa Panginoon. Kaya't ito po yung pamamaraan ng Panginoon, pinahihintulutan niya na masagupa natin yung mga problema na to para matuto po tayong tumawag sa Kanya. Ang taong walang problema, hindi na sila tumatawag sa Panginoon. Bakit? Kontento na sila. Pero hindi nila napagtatanto na hindi naman sa habang panahon ay ganun ang buhay. Siguradong sigurado, may pamamaraan si God para ikaw ay matutong bumalik at tumawag sa Kanya. Iba't ibang pamamaraan. Merong problema sa anak, problema sa asawa, problema sa kabuhayan, problema sa karamdaman. Ang lahat pong iyan ay pinahihintulutan ng Panginoon upang matuto tayong tumawag at manikluhod sa Kanya. Ganyan po kadakila ang Ama. Kaya wag po kayong masasakitan pag yung mga problemang ito ay dumarating sa ating buhay. Kundi ang marapat po natin gawin ay tingnan natin sa isang positibong pamamaraan na ang problemang ito ay naganap sapagkat meron gustong mangyari ang Panginoon para sa atin. Pag nilayan po ninyo yung mga problema dumating sa buhay ninyo, ito po ba'y nanatiling isang problema o nagkaroon po ng happy ending? Nakakaroon ng happy ending. Sapagkat tinutulungan tayo ng Panginoon, nakikilala natin ang Panginoon, lumalalim ang ating pananampalataya sa Panginoon, kaya ang buhay po natin ay unti-unti nating nararamdaman na nagkakaroon ng kagalakan at kapayapaan ng kaisipan. Gusto nyo bang magalak? Yes, Lord. Gusto nyo bang magkaroon ng kapayapaan? Yes, Lord. Kaya ang dapat nating gawin, lagi tayong makikonek kay God. At ang mabisang pamamaraan upang maging ang koneksyon natin sa Panginoon ay hindi mapapatid. Kanina po, sinabi ko na yon sa pamamagitan ng panalangin. Huwag kayong masisiraan ng loob, sapagkat ang Diyos ay tapat sa Kanyang pangako. Sa tuwin ay sinasabi niya sa bawat anak na kumikilala sa Kanya ang mga katagang ito, anak, hindi kita pababayaan. Lagi lamang sa nandito. Kaya ako po, mga kapatid, wala po akong ligabahid mang pagsisisi nang ako po'y makarating sa dambanang ito. This is my 7th year. Pero sa 7 taon na yon, sabi nga sa akin ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching, kapatid, nalugi ka ba? Yan po ay tinanong niya sa akin isang beses na ako'y nagpabendisyon sa kanya. Nalugi ka ba? Hindi bagat ikaw ay tumubo pa. Amen po. Tumubo po talaga ako. Sapagkat sa mga panahon po na nakilala ko ang Panginoon, nagkaroon na po ng kapayapaan ang aking kaisipan. Sa dating buhay, hindi ako makakatulog nang hindi ako iinom ng sleeping pills. Kung saan-saan doktor ako nakakarating. Kasi hindi naman po kayo karakarakang makakabili ng sleeping pills sa mga butika eh. Amen po ba? Hahanapan po kayo ng reseta na may pirma ng doktor. Nakalagay din yung kanyang professional license na talagang authorized siya na magbigay ng reseta para sa mga sleeping pills. Nakakarating po ako ng Pulila, nakakarating ako ng Plaridel para maghanap lang ng doktor na magre-reseta sa akin ng sleeping pills. Subalit, hindi po iyon ang naging katugunan para magkaroon ng kapayapaan ang kaisipan ko at ako'y makatulog ng mahimbing sa gabi. Hindi po iyon. Alam niyo po, meron din pong malaking disadvantage ang umiinom ng sleeping pills. Ano po yun? Darating po yung takda, pag na-immune na kayo sa pag-inom ng sleeping pills, kahit uminom kayo, hindi na rin kayo makakatulog. Para kayong nakalutang, para kayong nakahay, na hindi na kayo aabuti ng antok. Kaya purihin ng Ama sa Kanyang kadakilaan, sa pamamagitan ng mensahe ng Banal na Espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching, hindi pala sleeping pills ang magbibigay ng kapayapaan para kayo makatulog. Ang kanyang mga banal na aral na isiksik natin sa ating kaisipan, palusutin natin sa ating puso at pagsumikapan nating isagawa. Iyon po pala ang mabisang gamot para magkaroon ng kapayapaan ang ating puso at kaisipan. Kaya mga kapatid, nawa po sa bawat araw na kayo ay nandito, pagpahalagahan niyo po ang mga mensahe ng Banal na Espiritu. Sapagkat iyan po ang magbabago sa inyong dating matigas na puso. Yan po ang magbabago sa inyong dating madilim na kaisipan
At iyan din po ang magbabago sa dating magulong kaisipan. Walang mabisang gamot sa ganitong mga karamdaman, kundi ang pagkilala lamang sa ating dakilang Ama sa pamamagitan ng mga banal na salita niya. Kaya walang pagsisisi ni gabahid man. Maraming salamat, Ama, at ako'y inakay mo sa banal na lugar na ito. Nakilala kita ng lubusan na ikaw pala ay Diyos na buhay na dapat kong asahan sa bawat araw na tayo ay nabubuhay. Kaya sa ating pakikibaka, mga kapatid, laban lamang tayo, huwag tayong patatalo sapagkat may Diyos na buhay na tutulong sa atin sa bawat sandali ng ating buhay. Magandang gabi po, magandang umaga po sa gabing ito at maraming salamat. Maraming salamat po, Tita Beth. Talagang masarap pong tumawag sa Panginoon dahil wala pong bayad. Di po ba? Ngayon po sa cellphone, pag tumawag, may bayad. Panginoon po, kahit araw-araw kayo tumawag, hindi kayo sisingilin. Kaya po, hindi po, wala pong money involved. Muli po, maraming salamat kay Tita Beth. Ngayon po, tatawagan ko naman po si Mother para po sa panghuling magbabahagi. Papuri sa iyo, Ama, muli sa gabing ito na muli mong pinahintulot na makapagbahagi sa mga kapatid ko. Sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, sa katangahan ng mahal na Apo Kunching, wala man po siya sa harapan, subalit kailanman hindi ka nawalay. Bilang katauhan lamang na di namin nasalayan, subalit ikaw ay nakagabay sa dakong banal. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Napakasarap makinig. Amen po ba yun? Kapatid na Virgie, simple lang po yan. Ang kinin niyo po, yung sakit niyo po sa tiyan, sabi niyo walang nakita ang doktor. Ang kinin niyo po, lamig lang yan. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, yan ang dahilan kaya ayoko magpa-check up eh. Amen? Subalit purihin ng Ama, nakita niyo, alit na akin tiyan. Habang nagbabahagi si Mami Beth, nang sinambit po niya yung mga maputik, sabi ko nga, kumuno yun eh. Minsan halos higupin na tayo ng putik, mabato, matinik. Alam mo yung mga daan na yan, parang ano lang yan eh, hambing sa kaparaanan ng Diyos na sisunan lang siya, hindi siya lagi-laging andyan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Subalit mas lamang yung patag na ating dinaraanan, na walang pinagkaiba, na sabi nga, lahat ng tao ay dumaraan sa ganun. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, ang pangako pa rin ng Diyos ang mangingibabaw kung susundin mo ang kanyang batas. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Habang nagmamasid po ako, may lumbay sa puso ko. Siyempre, unang-una, hindi natin masisilayan ating mahal na Apo Kunching. Subalit ang pasubali ng Ama ito, anak, kung naririto din ang Apo Kunching mo at nasilayan na iilan lang kayo, malulumbay din siya. Amen? Sapagkat ang ating mahal na Apo Kunching ay ginamit sa ating lahat upang ihayag ang salita ng ating Panginoon at makapagbago sa ating pananaw, subalit na saan ang iba? Amen po ba yun? Parang walang pinagkaiba sa eskwelahan. Kapag wala yung mahusay na professor, ayaw nang pumasok. Subalit, ang mahusay na professor ang ating Panginoon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Siyempre po, sa bawat araw, sabi ko nga po sa inyo, kung ang panuntunan ng ating Panginoon ay pag-iisipan natin na hambing sa tao, ay isa na po kami na wala dito. Amen? Siyempre, wala ang ating mahal na Apo Kunching eh. Pwede na kami umuwi. Subalit, hindi nga po yun ang gusto ng ating Panginoon. Wala man ang ating mahal na Apo Kunching bilang katauhan, subalit sa tuwin ay pinauunang kanyang pagdulog upang gabayan ang mga hinirang, ang mga kaps, ang mga alagad, at maging ang mga tagasunod na sa dakong ito, ang pasubali nga, kapag katotohanan inihahayag mo, anong dapat mong katakutan? Samantalang ang pinauna na pattern na ibinigay sa iyo na dapat mong sundan ay makatotohanan. Buhay po ba ang Diyos? Sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, doon po natin nakikita lahat ng kaparaanan na ang pagtungo natin sa dakong ito ay paraan ng paglilinis ng bawat isa. Amen? Na ang pasubali nga, ano nga ba ang dahilan? Bakit kailangan pumunta tayo sa dakong ito? Amen? Samantalang maaaring sabihin naman ni Mami Beth, dinadaluyan din ako. Maaaring sabihin ng iba, dinadaluyan din ako. Subalit, higit na kailangan ng Diyos na manaka-naka man na pinahintulot ng ating mahal na Apo ay wala, yun ay kaparaanan ng ating Panginoon upang silayan din ng ilan
kung tuwirang nakatanggap na nga sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Sabi po ng Panginoon, anak, para lang yung hambing sa nanonood ng sini, kapag hindi nila gusto ang bida, ayaw nilang manood. Subalit ang hindi nila inisip, maganda yung kwento, maganda yung nilalaman. Kaya wala man ang bida, makikita at mararamdaman pa rin nila na maganda ang kwento. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, sa pagbabahagi po ng mga kapatid ko, pumasok po sa aking kaisipan na, sabi nga, lahat ng ginagampanan ngayon natin sa lupa ay lahat ay practice lang o JT lang. Kaparaanan ng Diyos kung paano niyang masisilayan sa atin na inilatag ko kayo sa mundo upang punuin ang sanlibutan at kayo makapamuhay at pakinabangan ang mga likha ko. Subalit ano nga po ang ginagawa ng ilan? Sa madaling salita po, maraming salamat sa Ama sapagkat kung wala nga pong isang Apo Kunching na sumuko sa ating Panginoon at ginamit niyang tuwiran sa dakong ito, wala rin pong isang alagad, wala rin pong isang CAPS, wala rin pong tagasunod at wala rin mga pasyenteng pagagalingin. Amen po ba yun? Kaya sa dakong ito, ang damdamin po namin bilang mga alagad, hindi man po namin nasilayan ang aming mahal na Apo Kunching at may lumbay sa aming puso dahil hindi namin nakita ang kanyang katauhan, naroon yung galak na ibinibigay ng Diyos na kailangan nating tumupad at gumanap. Sa kabila ng ang pasubalingan ng Ama, walang iwanan anak, ano man ang kaganapan, sa tuwina kung paano hindi ko kayo iniiwanan sa inyong mga pagtahak sa buhay, sa inyong mga kalakbayin, huwag niyo rin akong iwanan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, habang nagbabahagi po si Mami Beth, ito po ang pumasok sa aking kaisipan, anak, sinambit ng kapatid mo, ukol sa lakbayin sa buhay na dinaranas ng lahat. Ito po yung sagot kung paano tayo naririto. Lahat ng solusyon na yon, na sa unang buhay ay hindi natin batid, kundi ang batid natin ay umasa tayo sa ating kapwa. May katapusan, may hangganan, sabi nga. Subalit sa araw-araw pagtungo natin sa dakong ito, lahat na nagbabahagi ay makukuhanan niyo po ng kasagutan. Lalo na't higit ang ating mahal na Apo Kunching na inilalatag sa bawat araw ang aral ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Kaya ang bawat aral ng ating Panginoon ay isang kasagutan na sa bawat nating problema. Buhay po ba ang Diyos? Sulong magnilay po kayo. Sino ba ang hindi nag-iisip na walang salapi? Marami kailangan ng salapi. Subalit ano po ang kaganapan sa iba't ibang dako ng ating bansa? Sabi nga, may nagsabi sa akin, kapatid na Marisa, ano kaya ang reason ni God? Bakit pinaganap yun sa Tacloban? Alam mo, may isang sumagot. Hindi, ngumiti lang ako. May isang sumagot. Ang sabi niya, siguro, minasdan sila ng Ama nung araw na yon. At wala siyang nakita na nagdasal, kundi iisa lang. Kaya pinahintulot niyang maganap yon sapagkat ang sabi daw sa Biblia, 1, 2, 3 hanggang 10 na makita niyang nagdadasal sa kanya, hindi niya gugunawin, hindi niya bibigyan ng kaukulan na masalanta. Amen po ba yon? Subalit nung araw daw po na yon, wala daw nakita si God, kundi isa lang nagdasal. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Subalit yun po ay hakaka lang ng tao dahil hindi naman po ganun si God. Ang ating Panginoon ay lagi nagbibigay ng chance. Kagaya po ng kaganapan sa buhay ng bawat isa at yung pinaliwanag ni Mami Beth, yung mga baku-baku na yun ay kaparaanan na tao rin ang gumagawa para sa'yo. Amen? Tao rin ang gumagawa para sirain ka. Tao rin nagiging hadlang para hindi ka makatungo sa Diyos. Tao rin ang nagiging daan, bakit hindi mo makilala ang Diyos? Amen? Kaya sa dakong ito, sa unang buhay, kung yun po ang magiging pananaw ng tao, sadyang walang magpapakatapat sa Diyos. Subalit lang, dahil may isang ginamit, kung paano tayong lahat ay naririto, sapagkat bawat araw ay nag-aaral tayo ng alituntunin ng Diyos upang mapagtagumpayan po natin ang tunay niyang pangako, yung katotohanan na makarating tayo sa buhay na walang hanggan, yung katotohanan na ipinaghahanda po niya tayo doon sa kaukulan na ito ang gusto ko anak, sundan niyo ang pattern na ito na ibinigay ko sa inyo upang huwag kayong maligaw. Kaya mga kapatid, sa karampot na pagbabahagi, isa lang ang aking nakita doon na sabi nga sa kaganapan ni kapatid na Virgie, kung paano ang kanyang, hindi niya gusto yung lalaki pero nagkaroon siya ng 9 na anak. Amen po ba yun? So ibig sabihin, kaya pinatupad yun ng ating Panginoon, kaya niyang dalhin. Amen? Kaya pinatupad yun ng ating Panginoon sapagkat alam ng Panginoon yung kakayanan ng kapatid niya. Nagkasakit niya hanggang ngayon binuhay siya at ito nasumpungan na niya na ang lahat ng kaganapan sa buhay niya, ang Diyos ang nakakaalam. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, sa mga sample po na yun, totoo po talaga. Kaya maaaliw po kayo.
wag lang pong mahirati ang isip po natin doon sa kaukulan na, eto, meron po ngayon ito. Kapag meron ka halimbawa, ang dami mong pera ngayong araw na ito, ang isip mo naroon sa pera mo kung paano mo gagastusin. Ang isip mo doon sa pera mo na para wag mabawasan. Alam nyo po, kapag doon na tinuon ang isip mo sa pera na yon, mawawala ka na sa Diyos. Amen po ba yon? Mawawala po sa diskarte para sa Diyos ang gagawin mo. Sapagkat iniisip mo, iingatan mo, parang pinahahalagahan mo na kaysa sa Diyos na nagbigay sa'yo. Mga kapatid, ano po ang nais ko po ituran sa inyo? Simula po natungtong ako sa dakong ito, oo, maraming sayang bilang tao. Maging kayo man na sinuko nyo ang lahat sa Panginoon, maaaring sambitin ng ilan na hindi nakakilala sa inyo, sayang naman yun, kagaya ni Mami Beth, kagaya nila kapatid na Jojo, marami silang mga pera. Bakit kaya pumupunta sila doon sa Divine Mercy? Bakit kaya sumuko si Madam Beth, samantalang direktor na? Bakit kaya lahat ng pumupunta doon, may nagsabi nga sa akin, ayoko pupunta doon kasi lahat ng pumupunta doon mayayaman. Boy mo bang shot? Amen po ba yun? Isipin niyo po yan. Sapagkat talagang mayaman ang ating Panginoon. Kaya kahit walang pera kang pupunta dito, ang tingin sa'yo ng tao, mayaman ka. Boy mo bang Diyos? Mga kapatid, nakakatuwa, nakakaaliw, na sabi nga, lahat po pala ng material na bagay, kapag kilala mo ang Diyos, pinadadaan lang sa kamay mo. Kapag pinadaan na sa kamay mo, siguraduhin mo lang sa puso mo, huwag mong lukuhin ang sarili mo, huwag mong lukuhin ang Diyos. Amen? Sapagkat, kapag sa unang bigay niya sa'yo, ay nagkaroon ka ng kaukulan na dinaya mo siya, naku, huwag ka na maghintay na susundan pa niya yun. Siguradong hindi na niya susundan. Amen? Sapagkat, ang ating Panginoon, wala nga po siyang wala siyang hangganan, walang katapusan, walang takalan na makapagtatakal sa kanyang ibigay. Kaya dumarating po yung punto na, kagaya ng ating mahal na Apo Kunching, sabi nga, lagi niyang pinahayag, wala akong karunungan. Subalit bakit siya napatalino ng Diyos? Sapagkat hindi siya nasubukan na itago yung kaloob sa kanya ng Diyos, kundi inihasik niya, kaya lalong dinadagdagan. Boy mo bakit Diyos? Amen po ba yun? Kagaya ni Mami Beth, bakit siya hinirang sa dakong ito? Sapagkat yung ginampanan niya para gumawa ng libro sa kalooban ng ating Panginoon na hindi magagampanan ng ilang mga alagad o sino pa man. Kagaya sila kapatid na Jojo, may mga salapi. Pwede naman pong kung saan dako, pwede silang tumungo. Pero bakit dito? Sapagkat may isang layunin ng ating Panginoon. Lahat ng taglay nating lahat bilang tao ay walang rate sa Kanya. Amen? Kundi, ang pinagmasdan niya, anak, sa kabila ng karunungan mo, kagaya ni Mami Beth, kukuhanin kita sapagkat ayaw kong masayang ang buhay mo. Gusto ko ang karunungan na ginamit mo sa tao ay magamit mo rin sa akin. Boy mo ba ang Diyos? Maiisahan niyo po ba ang Diyos? Siyempre hindi. Nakita niyo si Mami Beth, tumatakas na konsensya siya. Kaya ang binigay niya ng buong buo sa ating Panginoon. Siyempre po yung mga maraming paraan. Kaya isa rin po yan sa dahilan. Alam niyo po, minsan maaaring sabihin niyo ang mga alagad mayayabang. Ang mga kaps mayayabang, sasabihin ng tao, akala mo kung sinong mayaman, bakit sila nagbibigay ng ganyan? Wala naman silang mga pera. Totoo po yun. Sapagkat ang pinagkakatiwala ng Panginoon na hindi mo maaaring sa'yo. Amen? Buhay mo ba ang Diyos? Kaya, iisipin ng tao, mayabang ka. Sapagkat may karampot ka man na ibibigay mo pa. Amen? Kaya, mga kapatid, alam niyo po, ang sarap lang sabihan ng ganun. Sapagkat habang sinasampit nila na mayaman sila, lalong yayaman kayo. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, alam niyo po, naaaliw po ako sapagkat sa karunungan na dulot ng ating Panginoon, kaparaanan upang matunto natin ang tamang landas. Alam ko po, isa lang po yung ating mithiin, ang maligtas. Ang makilala siyang lubos at mapaglingkuran siya. Sapagkat sa bawat araw, sa bawat oras, napakasarap po pala maging resipient ng ating Panginoon. Yung tagatanggap ka ng biyaya niya, kung saan mo ihahasik. Hindi man kaukulan na sa tuwin ay binibigay niya, subalit naroon po yung pandama sa puso mo na may gusto kang gawin. Na kapag pinaubaya mo sa ating Panginoon, sabi nga ng Mami Beth, lagi kang kailangan yung signal mo, dapat naka-online lagi para maabot mo ang Diyos. Yun ay sa pamamagitan ng panalangin. Simple lang po, kapag may atas at hindi ka pinatulog ng ating Panginoon, sa palagay mo bilang tao, hindi mo kaya, humiling ka sa Kanya. Siya ang gagawa para sa'yo, gagamitin lang ang pagkatao mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa dakong ito, sadyang napakasarap na sabi nga,
nararamdaman ko po nalulumbay ang ating Panginoon na sinisilayan niya sa oras na ito, ilan lang tayo, at malulumbay din ang ating mahal na Apo Kunching kapag nakarating po sa Kanya, at naramdaman po niya na kukunti lang umattend. Hindi man naman po natin hahanapan sapagkat may mga reason po sila. Subalit, sabi nga ng ating Panginoon, paano kaya kung siya na ang nagkaroon ng rason, si God? Paano kaya kung ang pag-iisip ng tao ay kagaya din ang magiging pag-iisip ni God, na sabihin ni God sa iyo na hindi kita bibigyan kasi hindi ka naman umattend. Hindi kita bibigyan sapagkat hindi ka tumungo. Subalit ang ating Panginoon napakabait. Sa kabila ng maraming pagkukulang ang tao, lagi siyang andyan. Lagi nagsusumamo sapagkat ang layo niya ay mabihag ka niya. Kaya sa dakong ito, simulan na mabihag si Mami Beth, sila kapatid na Marie, lahat ng alagad, lahat ng caps, simulan na mabihag. Kayo po ba? Kapag nabihag ba kayo? At naramdaman nyo na ang lahat ay binibigay sa inyo ng Diyos, iiwanan nyo pa ba siya? Siyempre hindi. Kailanman ay hindi. Sapagkat ibibigay niya ang kaukulan kung paano niya babalansihin ang buhay mo. Na sa unang buhay, sasabihin mo, hindi ko kaya. Subalit ipaghahanda ka niya doon sa kaukulang gusto niya na makakaya mo. Amen po ba yun? Na walang pinagkaiba doon sa, may nagsabi rin po sa akin, nagtataka nga po ako hindi na ako sinisweldohan. Hindi pa ako pinapartehan ng mana ko. Hindi pa ako, wala pa akong pera araw-araw. Ang tanong ko kapatid, bakit ako nakakaraos? Bakit yung kung ano yung ginagawa ko noon, hanggang ngayon ginagawa ko pa rin, na hindi naman ako nababasyo? Ay, ang dami nang nawala. Alam niyo po kung anong sagot ko sa kanya? Magnilay ka. Mayroon pa rin nawala sa'yo. Ay, hindi ka na marunong mag-shopping Boy mo ba ang Diyos? So, ibig sabihin, lahat po yung balanse. Kaya, ang mga alagad, sasabihin nila, walang pera ang mga alagad. Subalit, bakit nagkaka-lipstick? Walang pera ang mga alagad. Bakit may nagpabango? Walang pera ang mga alagad. Subalit, bakit kumakain? Yan ang kaparaanan ng ating Panginoon. Sapagkat may kontento ang bawat isa, maging ang mga cups. Kaya sa karampot man handog ng ating Panginoon na pinahalagaan ng lahat, ang galak pa rin ay nananahan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, alam ko po na ang bawat isa sa inyo may pagkainip na. Subalit, sabi nga ng ating Panginoon, bawat araw, bawat oras, hindi siya natutulog. Bawat araw, bawat oras, nariyan lang siya. Bawat araw, bawat oras, hindi siya nawawalay. Kaya lang hindi maramdaman ng lahat sapagkat hindi siya tinatawagan. Subalit, tayong naririto, maging sa oras na ito, nasa tabi nyo lang. Mayroon kayong isang kaibigan na di nyo nakikita. Mayroon kayong isang kaibigan na di nyo mahawakan. Subalit nakakapasok sa puso nyo upang tuwirang mag-ulat sa inyo kung ano ang nasa ng Ama para sa inyo. Yun ay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, na sa bawat araw ay naghahasik ng mga aral na nawa ang mga aral na ito ay maging daan ng kalinisan ng bawat isa, paraan ng paglinis ng ating Panginoon upang ang tamang landas ay patuloy nating matahak hanggang kamtin natin ang tagumpay na ating buhay hanggang sa dulo ng walang hanggan. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, ito po iwanan ko po sa inyo. Kapag nagkaroon na kayo ng kasunduan ni God, huwag po tayo maging taksi. Amen? Parang walang pinagkaiba na, sabi nga ni Mami Beth, nung minsan, maging si kapatid na Marie at lahat ng mga alagad, ang mga alagad na nagsusumigaw sa kalooban ng ating Panginoon. Ama, hindi ako magdidemand sa'yo kahit na ano, kundi hihintayin ko lang kung ano yung gusto mo para sa akin. Amen po ba yun? Kapag ganun po ang maging panuntunan ninyo, walang lungkot, walang lumbay. Kahit may nawala pa sa'yo, pantay lang ang feeling mo. Sapagkat alam mo na ang Diyos ang magbibigay ng lahat, hindi man ibigay sa'yo ng tao. Kaya sa pagkakataong ito mga kapatid, wala man ang ating mahal na Apo Kunching, subalit naaaliw tayong lahat. Sapagkat ang aming nararamdaman ay nararamdaman ninyo. Ang aming dinaranas ay nararanasan ninyo. Kaya walang magiging laban sapagkat ang Diyos ay sumasa atin. Muli, magandang umaga sa inyo sa gabing ito. Maraming salamat, Mother. Nilat yata ako. Anyway, bago po ko tawagin si Kapatid na Berhel para po sa ating panalangin, ay magbabahagi lang ako ng konti. Ako ay dati hindi ako nagdadasal masyado
Basta nag-cruise lang ako, okay na eh, no? Pero lately po, nung ako napunta dito, mas iba ho yung naging tawag ko eh. Dati nung panahon na sobrang aggressive ako sa hanap buhay, sa trabaho, talagang wala akong inaaksayang panahon sa paghahanap ng kabuhayan. Ano? Ang dami ko hong pinutap na negosyo, may nagtagumpay, merong hindi. Pero ang problema lang, yun nga, hindi naman ako nag-i-enjoy. Napansin ko na parang masyado ako na-occupied at yung pamilya ko medyo napapabayaan ko. Hindi ko sila masyado naasikaso. Lagi mainit ang ulo ko. Talagang wala magaling sa akin, no, kundi ako lang. Wala nakakapag-reason out sa akin. Alam ng mga kapatid ko yan kung gaano ako stricto, kung gaano ako talagang sabihin talaga masyado akong parang naagaw sa kagustuhan ko lang na magkapera. Even though ibinigay ng Panginoon yon, pero ang nangyari, hindi ko naman na-handle. Sabihin, parang kung kailan ako nagkapera, at saka ako parang nalayo sa Kanya. And then, dumating yung pagkakataon na sabi nga, lahat ay may hangganan. No? After you reach your peak, ang tendency is to go down. Na-realize ko naman, so, madalas na kayong pumunta rito, ganyan-ganyan, no? Sabi hindi ko alam si Tita Beth yata yung sabi tungkol doon sa peace of mind, ano? Dahil yun yung number 1 na hindi ko kayang bilhin. Yun talagang yung hindi ka nakakatulog, yung misis ko minsan nagugulat na naghihirap daw ako, may minumura pa ako. May kagalit pa ako. Talagang tama, natutulog ako, pero yung isip ko gumagana pa rin, kung ano-ano pa rin yung iniisip. Andyan yung trabaho, andyan yung negosyo, ang dami. Until such time na yun nga, nung natanggap ko yung salitang lahat may hangganan. So, kailangan i-accept ko yun. Lahat ng pagsikat o lahat ng tagumpay, hindi naman pwedeng puro tagumpay lahat. Talagang darating yung time na makakaramdam ka rin ng bako-bako nga, ano. So, ngayon, na-realize ko, after ang tagal na yun, napakatagal na panahon, nung dumiin na kami dito, mas wala na akong masyadong nightlife, hindi na ako masyadong sabihin mas ini-invest ko na yung time sa pamilya. Hindi na ako masyado naghahanap ng mga pagkakitaan. Sumasakit na ang ulo ko, sabi ko. Parang hindi yata tama yung naghahanap ako ng pera pero hindi naman ako nagiging masaya. Totoo lang po mas marami po akong pera nung araw kaysa sa panahon ko ngayon. Pero pakiramdam ko mas mayaman ako ngayon kaysa noon nakaraan. Hindi naman yung mayamang maraming pera, kundi yung hindi kayang bilhin ng pera ko yung pera ko noon, yung naging pera ko dati sa kinikita namin ngayon. Even though malayo talaga doon sa dati, sa ngayon. Pero mas na-appreciate ko, mas nag-enjoy po ako sa buhay ko ngayon. Ang totoo po niyan, ako po'y magre-resign pa. Sa gusto ko lang na ayoko na ho talaga ayoko na ho masyadong maraming pagkakaabalahan. Siyempre, may hanap buhay pa rin naman po kami mini-maintain. At yun nga po, ngayon po ay meron po kaming pinagsamahan ng kapatid ko doon sa palay. Dahil meron naman po kaming pinundar ng mga gamit. So, naisip ko na i-give up na yung employment ko. At napakatagal ko na rin naman ho nagserbisyo sa kumpanya. Even though ayaw akong iwanan ng boss ko, ayaw akong pag-resignin. Sabi ko magiging useless naman kung
hindi ako aalis tapos hindi naman kita matutulungan na hindi man ako magtatrabaho, magiging unfair naman ako sa'yo. So, at least tinanggap niya yung aking ano. Siguro makikita nyo, meron akong bagong sasakyan. Kaya lang po ako bumili ng sasakyan kasi po, yung sasakyan ko, sa kumpanya po yun. So, isusoli ko na sa kumpanya after my resignation. Kaya wala na po kami sasakyan, kaya mauobliga po akong kumuha ng sasakyan namin. Baka po isipin ng iba, may sasakyan na, bumili pa uli. Ay, hindi po. Yun po ay sa company na pinapasukan ko. Kaya lang po ako naobligang bumili. Totoo nga yun, sabi ko nga, napakasarap na may ginagamit na libre, wala akong gastos. Mahirap naman po yung gagamitin ko naman yung resources ng kumpanya para lang sa sarili kong kapakanan. So, yun nga po, ang lagi kong dinadasal ay, isa po sa dinadasal ko ay yung matuto na po ako makontento. Kasi hindi po ako talaga, sabi nga, lagi ko naiisip, o halimbawa, nakuha ko na to, meron na naman. So, sabi ko kung hindi nahihinto sa kakahingi, wala na, hindi na magiging masaya. So, sabi ko nga, yung hinihingi ko, kung ano lang yung makakabuti sa akin, yun na lang ang ibigay. Dahil kung makakasama lang din, mas maganda pang sa ibang mo na ibigay mo. Kasi sa totoo lang po, ako po talagang sobrang, yung pamilya po namin ay sobrang, para sa akin ay talagang napaka-bless ng aming pamilya, yung mga kapatid ko. Talagang hindi man po kami lahat pare-parehas ng kapalaran, pero as much as possible, yung pera ho, hindi namin masyadong pinag-uusapan dahil para hindi kami magkainggitan, hindi kami magkaanuhan. Isito it na lagi kaming united at ala naman pong hindi dumadaan sa problema. Kaya ako natutuwa ho at kami halos lahat na magkakapatid ay napupunta rito. Kaya yun lang po, nawa ay itong darating na Pasko ay yung pong ating mga kahilingan na makabubuti para sa atin ay pagkaloob na po sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Okay, para po sa ating panalangin ay tinatawagan ko na po si kapatid na Berhel para bigyan po tayo na. Magsiluhod po ang lahat. Aleluya, aleluya, aleluya. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka po ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka po ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka po ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Tayo pong lahat, sin pecado concebida, sin pecado concebida, sin pecado concebida. O Diyos, Ama naming dakila at makapangyarihan, ang aming mga papuri at pasasalamat ay amin pong ibinabalik sa iyong banal at dakilang pangalan. Maraming salamat po aming dakilang Ama sa mga oras na nagdaan sa iyong gabay at patnubay. Salamat po sa mga kapatid naming ginamit mo at sinidla ng karunungan upang maisiwalat ang iyong kadakilaan at iyong kabutihan. Salamat, dakilang Ama, na ginawa mong posible ang gawaing ito sa kabila man ng di namin nasilayan ang pagkatao ng kinalugdan mo. Salamat sa pagpapadama ng iyong banal na Espiritu upang ganap naming madama na ikaw ay naririto. Salamat, dakilang Ama, maraming salamat po. Dumudulog po kami sa iyo sa oras na ito. Hinihiling po namin ang banal na bendisyon mo sa aming paghayo mula sa banal na dako mo patungo sa aming mga tahanan. Kami po ay iyong gabayan at patnubayan. Hawiin mo po ang aming mga daraanan upang maluwalhati't mapayapa kaming makasadsad sa aming mga tahanan. Nawa po, dakilang Ama, ang bawat naming natutunan sa gabing ito, ikaw po ang magbigay ng ganap na kapangyarihan upang ito'y aming maisabuhay sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Abutin mo po kami ng iyong mapagpalang mga kamay upang di man namin nasilayan ang katauhan ng iyong kinalugdan, subalit ang iyong Espiritong Banal ay aming kapisan, kaya't uuwi kami ng may kagalakan, maluwag at maaliwalas ang aming pakiramdam, may kalakip na pag-asa sa aming mga buhay na naririyang ka bilang Diyos na buhay na sa marami naming pinagdaraanan, kami di mo pababayaan. Kaya naman, dakilang Ama, naririto po kaming mga anak mo. Abutin mo po ng mapagpalang mga kamay mo upang sino mang may kagulumihanan, kamtin ang kaliwanagan. Sino mang may kalumbayan, iuwi na ang kagalakan. Sa sino mang may karamdaman, iparam na tuwiran upang kamtin ang kagalingan. Gayon din po sa iba't ibang dako na sumubaybay sa gawaing ito, malabay ang iyong mga kamay, malawak ang iyong kapangyarihan. Puspusin mo po sila ng iyong Espiritong Banal upang kamtin din nila ang kanilang mga kahilingan. Ang aming mga papuri at pasasalamat sa iyo ay amin pong itinataas, dakilang Diyos Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo bilang mabathalang awa na aming pinaglilingkuran. Sa kapangyarihan at liwanag ng iyong Espiritong Banal, sa pagkandili at pagkalinga ng mahal na Birheng Maria, at sa pangalan ng aming minamahal na Apo Conching na iyong kinalugdan, nawa po ang aming panambitan ay iyong napakinggan ngayon at magpakailanman. Amen. O Jesus, Hari ng awa, o minamahal at iginagalang nating Inang Birheng Santa Maria, sa pangalan ng kataas-taasang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen.